Ang ating pong paksa ngayong hapon ay may kaugnayan sa God's providence, sa providensya ng Panginoon. At ito po'y pinamagatan nating, believe and you will see. Sumampalataya ka at makikita mo. Kaya na sinabi ng Panginoon sa isang babae sa John 11:40, ang sabi ng Panginoon doon, di ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. If you believe, you will see the glory of God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tulungan niyo kami ngayong hapon na makita namin ang iyong kaluwalhatian. Buksan ninyo ang aming mga espiritual na mga mata upang makita namin ang iyong pong kapangyarihan. At makita namin ang iyong pagkilos sa iyong pong providensya. Dawa nga po, matuto kaming kumilala sa inyo. Maging sa mga bagay na hindi namin nakikita, ay aming sampalatayanan na kayo'y gumagawa para sa ikabubuti ng inyong mga tao. Pagpalain po ninyo ang aming pong pagbubulay-bulay ng inyong salita ngayong hapon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ang katwiran ng maraming tao ay ganito. Ipakita mo muna sa akin at ako'y maniniwala. Ang ganitong klaseng pangatwiran ay nagpapahayag ng taong yun ay walang pananampalataya sa Diyos. Dito sa ating binasa na kasaysayan, ipapakita ng Diyos na kung mayroon tayong pananampalataya sa Kanyang mga gawa, hindi tayo mabibigo. Hindi tayo mabibigo. Ang Diyos ay gumagawa sa Kanyang providensya upang tayo imunat sa ating mga sarili at sa Kanyang kalooban. Bago lahat, gusto kong ipaalam sa atin muli, balikan natin, ano ba ang providensya ng Diyos? What is providence of God? Ang providensya ng Diyos ay malinaw na pinaliwanag sa atin sa 1689. At babasahin ko ang ilang mga sipi at pakinggan yung maigi. Providensya ng Diyos. Pag sinabing providensya ng Diyos, lahat na nangyayari sa ating paligid, maliit man o malaki, may buhay man o wala, hindi yan aksidente. Kaya ang buhay Kristiyano, sa totoong panampalataya, walang aksidente, walang nagkataon. Lahat ay nasa providensya ng Diyos. Ganito ang sabi ng 1689, chapter 5, The Providence of God. Ganito ang sabi, sa Kanyang walang hanggang kapangyarihan at karunungan, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Mula daw sa Kanyang kapangyarihan at karunungan, nalikha ang lahat ng bagay. Ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay. At nung malikha ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi niya ito iniwan. Bagkos, itong providensya. Siya rin ang umaalalay, namamatugod, nananasiwa, at namamahala sa lahat ng ito. May buhay man wala, dakila man umunti. Ito ang Kanyang providensya na sakdal sa karunungan at kabanalan at sumasang-ayon sa Kanyang di nagkakamaling paunang kaalaman at sa malaya at di nagbabagong kalooban. Isinasakatuparan niya ang layunin ng pagkalikha sa lahat ng bagay upang ang Kanyang karunungan, kalakasan at katarungan kasama ang Kanyang walang hanggang kabutihan at kaawaan ay mapupurihan at maluwalhati. Now, isummarize ko sa maikling pananalita. Lahat ng bagay sa mundo, nilikha ng Diyos yan ayon sa Kanyang kapangyarihan at karunungan. At bawat bagay na nilikha ng Diyos, may buhay man wala, maliit man o malaki, lahat ay mayroong layunin. At ang layunin yon ay masunod ang itinakda ng Diyos. Kaya lahat ng bagay, pinangangasiwaan, pinamamalaan ng Diyos, lahat nangyayari, pangyayari man, bagay man, ito'y gumagawa para mangyari ang itinakdang kalooban ng Diyos. Maging ang mga bagyo, unos, lindol, lahat yan bahagi sa providensya ng Diyos para sa katuparan ng Kanyang layuning itinakda sa lahat ng tao. Manibago pa, ganito ang sabi sa paragraph 2. Walang nangyayari na
hindi sakop ng providensya ng Diyos. Ang Panginoon ang unang sanhi ng lahat ng pangyayari. Gayunman, sa pamamagitan ng kanyang providensya, ang Diyos ay nangangasiwa ng mga ito sa pamamaraang ang ikalawang sanhi ay nagbibigay ng kanilang bahagi. Tayo yon, ikalawang sanhi. Sila ay kumikilos na hindi tinidiktahan ng Diyos nang walang pagbabagong utos o malaya o nakabatay sa ibang sanhi. Now, bakit may utos? Ang Diyos ang nagpahintulot. Bakit? Upang tayong ikalawang sanhi ay gumawa ng nararapat nating gawin upang iligtas ang ating sarili at tumawag tayo sa Diyos. Mayroon tayong katungkulan. Kaya sinasabi, ang Diyos ay soberano, lahat tayo mayroong katungkulan. Isa pa, ganito po, pagkakasabi sa paragraph 3, karaniwan sa kanyang providensya, ang Diyos ay gumagamit ng mga kasangkapan. Ngunit siya ay malaya na gumawa kahit wala ang mga ito. O higit sa kanilang kakayahan. O salungat sa kanilang kalikasan. Na mayroong tinatawag na kalikasan. O kung tawagin yan ay law of nature. Ano-ano ang mga law of nature? Gravity. Kung ano tinapon mo, bababa rin yan. Ano pa? Law of sowing and reaping. Ano man ang ginawa mo, aanihin mo yan. Kung nagtanim ka ng santol, santol din ang iyong aanihin. Pero ang Diyos, higit siya sa mga kasangkapang yan. Maaari niyang gawin ng santol mamunga ng mangga o mamunga ng mustasa ayon sa kanyang kalooban. Maaari din niyang ang gravity kapag ikay nahulog, pataas ang iyong pagbagsak at hindi bababa. Sapagkat ang Diyos ay higit o kaya niyang sumalungat sa likas o kalikasan. Kaya nga, yung law of gravity, nasa providensya ng Diyos yan. Hindi yan batas lang sa kalikasan. Na sumasamba sila sa kalikasan kasi pagka pinutol mo mga puno sa bundok, aani ka ng baha. Kaya dapat mahalin ang kalikasan o sambahin ang kalikasan. Alam natin, kahit pakalbuhin ng Diyos o ng tao ang kabundukan, kung loobin ng Panginoon na hindi magkakabaha, hindi magkakabaha. Kaya nga, sumasalamat ang Panginoon kuminsan sa kalikasan. Kaya lahat ng nangyayari sa ating kapaligiran, maliit man wala, ay maliit man malaki, may buhay man wala, nasa pagkukontrol ng Diyos. Ang Diyos ang namamahala dito. Walang anumang aksidente sa ating buhay. Malinaw na sinasabi sa Romans 8:28 sa mga Kristiyano that God causes all things to work together for good to those who love Him. Kaya nga, bakit kayo naririto? Hindi dahil ginusto nyo. Dahil nasipag kayo. Pero ang katungkulan talaga natin, dapat nandito tayo sa Sunday. At ikaw ay dinala pa ng Panginoon dito. Hindi dahil may panahon ka. Kaya pinapalagay natin, okay na tayo, mabait na tayo, dahil sumasamba tayo ng kalating araw. Well, ang totoo nun, hindi mo nagustuhan ng Diyos yan. Dahil ang gusto niya, the whole Sunday, dapat nagpupuri ka sa Kanya. Ngayon pa man, niloob niyang makarating ka rito. So lahat, maaaring ikaw ay naimbitahan, maaaring ikaw ay mayroon kang amo rito at sumasamba, kaya sinama ka, kahit kontra sa loob mo, hindi yan nagkataon. May layunin palagi ang Diyos. Kaya nga ikaw, na ikalawang sanhi, hanapin mo yung layunin ng Diyos. Bakit ka nandito? Walang anumang nangyayaring aksidente sa ating mga buhay. Malinaw ito sa salita ng Diyos. Now, gusto kong talakayin natin ang madilim na providensya at mabiyayang providensya sang-ayon dito sa ating binasa na sipi ng kasulatan ng Biblia. 2 Kings chapter 6 hanggang 2 Kings chapter
Okay? Actually, dalawang chapter ito. Pero pinabasa ko, verses 24 ng chapter 6 hanggang chapter 7, verse 20. Unahin natin ang madilim na providensya. Nangyari itong Yolanda. Napakadilim niyan, mga kapatid. Masakit. Malungkot. Nakakatakot. At maraming tao ngayon sinusumpa ang Diyos. Dahil sa mga namatay nilang mga anak, kamag-anakan. Bakit sabay-sabay ito? Kalooban ba ng Diyos? Na mamatay ng sabay-sabay? Ang mga walang muwang? Anong sabi ng providensya? Walang nagkataon. Lahat nasa plano ng Diyos. Marunong ang Diyos. Masama ba ang Diyos? Hindi po. Now, bakit umaani ng ganito ang mga tao? Namatay sila. Ano yung nature? Law of nature? What you sow, you shall reap. Kung anong tinanim mo, kung ikaw ay nagtanim ng pagka-rebelde sa Diyos, aadi ka rin ng bunga ng rebelde ng iyong sarili. Kaya hindi po nagkataon na lahat. At dito natin makikita sa kasaysayan ito. Kaya nga, pakinggan natin maigit ang mensahe ito. Na, madilim na providensya. Dito sa pangyayari ito, sa Israel, bagamat tinawag na Samaria, sapagat ang Samaria, capital city ng Israel. Sa time na yun, tulad ng Manila, capital city of the Philippines. Pero kung Samaria ngayon, nagkahiwalayan dahil sa mga pangyayari ng Samaria ay nahaluan ng hindi Hudyo. Okay. Pero sa panahon ito, ang Samaria ay tinawag na Israel. Sa panahon ito, nagplano ang hari ng Syria na digmain ang Israel. Digmain ang Israel, makipagdigma ang Israel. Makikita natin 2 Kings chapter 6 verse 8 na gustong digmain ng Israel ng Syria ang Israel. Ngunit may propeta ng Diyos ang Israel. Ang propeta ng Diyos, binigyan niya ng Panginoon ng discernment. Nakakaalam yan ng mga lihim. May wisdom. At sa tuwing magpaplano ang hari ng Syria, alam ito ni Eliseo, Prophet Elisha. Alam niya kung anong kanilang mga plano, hakbang, saan sila pupwesto, lahat yun, alam ni Eliseo. Kaya ito naman ay nire-report ni Eliseo sa hari ng Israel. Kaya sa tuwing mayroong ginagawa ang Syria, ay nasusulog sila. Andun agad ang Israelita. Kaya naguguluhan itong hari ng Syria, bakit lagi tayong talo? Ano bang nangyari? Pero isa sa kanyang mga sundalo sabi, mayroong pong espiya. Sinong espiya nito? Mayroon silang propeta na nakakaalam ng ating mga hakbang. Kaya sabi ng hari, hanapin yung propeta nito at patayin. Magdala kayo ng isang hukbo. Now, alam natin, pag sinabing isang hukbo, ilang daang sundalo yun. Napakarami. Para lang patayin si Eliseo na iisa. So, lumusob itong buong hukbo at natagpuan ang lugar ni Eliseo. Pinaligiran ito. Pinaligiran. Tapos, ang katulong ni Eliseo, nakapalit ni Gehazi, alam natin si Gehazi na, remember, nagkaroon siya ng ketong, no? Dahil sa kanyang paghahangad sa kayamanan. Nawala na siya sa kamay ni Eliseo. May kapalit siya ngayon. Nung makita ngayon ng alipin ni Eliseo, na napakaraming sundalo nakapaligid, natakot siya, nanginginig, gusto nang lumayo, tumakas. Pero sabi ni Eliseo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot, mayroon tayong Diyos. Ako'y dadalangin sa Kanya upang makita mo kung sino yung mga kakampi natin. Nanalangin si Eliseo sa Diyos. Now, si Eliseo, talagang malapit sa Panginoon. Malakas sa Diyos. Maraming nasabi, malakas kasi sa Diyos. Ibig sabihin, kaya siya malapit sa Diyos dahil laging kausap ang Diyos, laging may devotion, laging may prayer, laging umaawit, laging ang Diyos ang kanyang puso. Nung manalangin siya, ano ang ginawa? Binuksan ng Diyos ang espiritual na mata nitong alipin at nakita niya mas marami palang sundalo ng Panginoon na naglilihan. Nag-aapoy yung mga sundalo. Kaya sabi ni Eliseo, huwag kang matakot, mas marami ang kakampi natin. Nakita niya talaga ng prayers. Nakita niya talaga ng panalangin sa gitna ng madilim na providensya. Ngayon,
Ang nangyari pa, nangangamba pa rin itong alipin, napakarami nila. Maubos kaya. Ang ginawa naman ni Eliseo, nanalangin siya. At ano nangyari? Binulag ang lahat ng sundalo ng kaaway. Dalawang aksyon sa isang panalangin. Una, namulat ang espiritual na mata ng sundalo, ng alipin, at pagkatapos, ikalawa, nabulat ang lahat ng paningin ng mga kasunduluan. Ilan gaano karami yun? Napakarami. Kaya ang ginawa ni Eliseo, inakay niya lahat ang mga kalaban na palibulag at dinala doon sa kaharian ng Israel. At ibinigay sa hari ng Israel. At sabi ng Israel, hari ng Israel, buti ginawa mo yan, Eliseo, patayin natin lahat. Ang sabi ni Eliseo, ngayon pa, papatayin mo. Ibinigay na nga sa atin ng Diyos. Papatayin mo pa, walang kalaban-laban, as mabuti pa ito, mahal pakarin mo. Kaya si Elisha, pakarin ng kaaway. Ang ginawa nitong hari, bagamat kota sa kanyang loob, pinakain lahat. At pagkatapos, pinakawalan, pinauwi. Makikita natin yan sa 2 Kings chapter 6 verse 23. Pero pagdating sa verse 24, ito na naman sa pangunguna ng hari ng Syria, si Ben-Hadad. Gusto na namang lumusok. Pero sa pagitan ng verse 23, 24, hindi natin alam kung gaano kahabang panahon yun na magitan. Nakalimutan na nitong Syria ang kabutihang ginawa ni Eliseo at kabutihang ginawa ng hari ng Israel. Sa pangunguna ng Ben-Hadad, lulusog na naman. At ang ginawa ni Ben-Hadad, hindi na siya nakipag-away sa mga sundalo dahil alam na siguro na ang Diyos kakampi nila. Mas matalino sa Ben-Hadad ang ginawa, buong bayang ang kaharian ng Israel pinaligiran ng mga sundalo. Walang makakapasok na pagkain, walang makakalabas para kumuha ng pagkain. Ano nangyari sa loob? Ginutom. Dahil palay ko, hindi lamang 1 buwan, 3 buwan, 5 buwan, o taon, na ang mga tao sa loob ng kaharian na natili ro. Nagkaroon ng tagutom. Akalain nyo yung ulo nung asno, yung donkey, no? Maaaring wala ng laman, nangangamoy na. Nagkakalaga ng ilang siklo? How many? How much? 60 shekels. Ibig sabihin, 60 pieces of silver. Hindi ko alam kung gano'ng kahalaga yung silver pa. Anim na pong siklo. Napakamahal nun. Tapos yung kalapati ng itik, ng kalapati, 5 siklo. Ang 1/4 yata, sabi. Now, huwag niyong pagkakamali na, pati ba naman, sa gutom may kumakain na ng tae ng kalapati. Yun po yung, pag sinabing dams dung, ibig sabihin ng pinakamura na trigo. Trigo na kinakain lamang ng mga pulubi. Kaya turing nila, tae lang ng kalapati. Pero, ang mahal pa rin. Palagay natin, 500 ang kalahating kilo. Tapos yung ulo na nangangamoy na, maabot ng 6,000. At hindi pa yun, dahil bumaba pa ang gutom, matinding problema. Naisipan na ng iba roon sa tindi ng gutom para kainin ng kanilang mga anak. Hindi pa dumarating sa atin yan, mga kapatid. God is good. Even in our calamities, wala pang taong kumakain ng kapwa sa ng kanyang anak. Dahil sa gutom, ang Diyos mabuti pa rin ngayon kahit na nasa lanta, walang maibangon na mga anak buhay o mga pagbagay ang mga nasa lanta sa bagyo, pero nakakaahon sila by God's grace, common grace. Napakabuti. Hindi pa umabot sa atin ang ganyan problema. Kita nyo, ano nangyari? Bakit sila nagka-problema ng gutom ito? Ni isa, wala tayong makita at mabasa na tumawag sila sa Diyos. Yun din ang nangyari sa atin kapag mayroon tayong problema. Imbis na tayo ay lalong magpakalapit sa Diyos, pakinggan ang kanyang mensahe, hindi tayo umating. Lumalayo tayo. Hindi na tayo nakikipag-isa sa panalangin. You will receive the consequence doon sa ating manera. Now,
Masama ba ang Diyos kung tayo ay gisingin sa ating kamalian? Mas marami pa tayong problema. Eh, solusyon ng problema natin sa Diyos. Tapos umaalis tayo kung mayroong problema. So, nangyari. Mayroong dalawang mag-ina. Nag-usapan sila na wala tayong makain, gutom na. Siguro mga mukha nito, mukhang karabinan na. Pati mga anak nila, siguro tiyaga lang malaki, payat na payat na. Wala nang karne. Nag-usap sila. Kainin natin anak natin. Sige nga. Kaysa naman, mga kita. Sige, bukas, yung anak mo. Ngayon, lutuin natin ito anak mo. Okay, pumayag yung isa. Kinabukasan, tinago ng isa yung kanyang anak. Nagalit kayo ito. Bakit kayo tinago? Baka susuluhin niya kainin o kaya naaawa siya. Narinig ng hari habang naglalakad ng hari doon sa bakod ng kanyang palasyo. Humingi ng tulong. Ang sabi ng malari, saan kita dapat tulungan? Sa trigo ba o sa ubasan ba? Pero, hindi ako makatulong sa iyo. Ano bang problema mo? Sinabi. Ano nangyari ng hari? Sabi ng hari, mamatay! Dapat mamatay si Eliseo. Siyang may dahilan nito kung bakit pinakawalan pa kasi. Yung mga sinang ito hindi na lang inubos at pinatay nun. Sana hindi na sana makabalik dito. Kaya ginawa itong hari, nagpasugo siya ng kanyang sundalo. Pinaka-the best niyang sundalo na ang hari kadalasan doon lumihilig sa kanyang mga braso. No? Doon siya dumidepende, hari dumidepende sa kanyang kawal. At sinugo, pugutan ng ulo. Tapos kasunod siya. Habang nagpupunta yung kanyang pinulong, yung kawal, pinuntahan yung bahay ni Eliseo. Ang sabi naman ni Eliseo, malayo pa sila, kasama mga elders. Nakita nyo, yung anak ng mamamatay tao yun, sino yun? Si Haring Jehoram, na anak ni Ahab. Si Ahab, ang killer nung araw. Diba? Si Ahab ang sa panahon ni Elijah. Kaya sabi ni Eliseo, tingnan mo yung anak ng kriminal na yan, nagpasuko siya ng tao para ako pumuntan. Malapit na sa pinto. Pag dumating siya, sarahan yung pinto, pigilan nyo, huwag nyo papasukin. Habang nagsasalita si Eliseo, dumating na yung kawal, kasunod yung hari. Ano sabi ng hari? Ikaw may dahilan nito. Sa Diyos lahat ang galing ng problema nito. Hindi na makatiis sa'yo. Parang sinabi nga, give up na ako. Sa Diyos na yan. Anong ginawa ni Eliseo? Nangaral siya. At ang sinabi ni Eliseo, bukas sa ganitong oras, magkakaroon ng maraming pagkain. Mura naman. Pero sabi ng sundalo, paniniwalahin mo ko dyan, mapubukas ng bintana o ng pinto ang Diyos sa langit para tayo pagkain. Huwag mo kong lokohin, di ako maniwala dyan. Mababasa natin yan, chapter 7, verse 2. Pero sabi ng Elisha, bukas, makikita mo mga pagkain, pero hindi ka kailanman makakain dyan. Hindi mo makikita. Mga kapatid, ito yung madilim ng providensya. Bakit may madilim ng providensya? Pagdating sa problema ni isa, walang tumawag sa Diyos. Kanilang sinasamba ang kanilang mga sarili. Yan ang problema ng tao. Maging sa ating panahon, kapag masarap ang buhay, magandang kanilang hanap buhay, magandang kanilang trabaho, magandang pangangatawan, hindi naalala ang Diyos. Pero pag may problema, dapat na lumapit sa Diyos, lumalayo pa sa Diyos, at naghanap ng kanilang sariling solusyon. Kaya hindi matapos-tapos ang madilim na providensya na nangyari sa kanilang mga buhay. Ganun ba tayo? Ganun ba ang ating ginagawa? Hindi pa tayo maabot ng madilim na providensya, mismong anak kinakain natin. Gano'n pa kaya? Kung gano'n, tuluyan na tayong magpapakalandayo sa Diyos. Masasabi natin, tulad ng hari, ang Diyos may bigay ng kasabahan ito. Feed up na ako. Sobra na yan. Pero nagbigay si Eliseo ng bukas, magkakaroon tayo maraming pagkain. Ang sagot, totoo ba yan?
Sinong paniniwalain mo? Sabi nila sa iyo, makikita mo lahat ng pagpapalo ng Diyos, pero hindi ka makikita mo. Pakita natin ang mabiyayang providensya ng Diyos. Now, mapapansin natin na dito po sa chapter 7 verse 1, nangaral si Eliseo. Ang sabi ni Eliseo, then Elisha said, listen to the word of God. Sinabi ni Eliseo, hindi sinabi, listen to me. Ang totoong mensahero, laging binabanggit ang Diyos na ang kanyang ipangangaral ay salita ng Diyos. Hindi niya sinabing, makinig kayo sa akin, the anointed son of God. Ang sabi ng propeta, Eliseo, listen to the word of the Lord. Thus says the Lord, tomorrow, about this time, a measure of fine flour will be sold for a shekel. Isang siklo na lang. And 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. Pero sabi ng royal officer, maniwala ako dyan. Hindi yan totoo. Now, nagbigay ng pag-asa ang tao ng Diyos. Nagbigay siya ng mga salita na dapat pakinggan ng mga taong nasa salanta. At kadalasan itong ginagawa ng ibang mga kapatid natin sa probinsya na nangangaral sila, sino kaya makikinig? Gutom. Namatayan. Sinong gaganahang makinig? Pero itong providensya ng Diyos na sa sandaling wala kang pag-asa, nasa kadiliman ka, ay makatikim ka, makarinig ka, at makakita ka ng kaunting liwanag ng salita ng Panginoon. Pag-asa ang salita ng Panginoon. Pero ang sagot ng kawal, hindi totoo yan. Sinong maniniwala sa iyo? Ang sagot ni Eliseo, hindi mo matitikman, makikita mo yan, pero hindi ka makakatikim. Ngayon, yung pangangaral ng Eliseo, binaliwala mo ng Diyos yun. Remember, sabi sa Isaiah 55, hindi lalabas ang salita ng Diyos na hindi matutupad ang kanyang layunin. Yung binitiwan ni Eliseo na salita ng Diyos, hingin sa kanilang paningin, gumawa ang Panginoon. Sinong ginamit ng Panginoon? Alam mo kung sino? Dalawa. Unang ginamit ng Panginoon, yung 4 na kitongin. Ikalawa, ginamit ng Panginoon, yung malakas ng ingay na kinatatakutan ng mga kaaway. Natupad ang mensahe ng Panginoon dito eh. Natupad ang mensahe ng Panginoon na sa pamamagitan ng 4 na kitongin, nung magpunta sila doon sa kampo ng mga Syria, walang tao. At nakita nila, kung daming pagkain. Andun yung lahat ng mga alas, ginto, pilak, anong ginawa itong 4 na ito? Kain sila ng kain. Kasi ang katulad na ganito eh. Tayo, mga outcast tayo. Mamamatay na tayo. Walang tutulong sa atin. Kung papasok tayo dito sa city, andun yung gutom. Mamamatay tayo, baka tayo pang kainin. Wala sigurong titikim sa atin. Mamamatay tayo, pagpasok tayo. Ngayon, kung mananatili naman tayo sa pintuan mismo ng Jerusalem at ng Samaria, mamamatay rin tayo. Malapit na. Ano kaya? Pumunta tayo sa kaaway. At sa kaaway, pagpakasakali tayo. Humingi tayo ng tulong. Ngayon, kung tayo ay hindi na papatayin, ay mapalan tayo, hindi tayo papatayin. Pero kung patay naman tayo, talaga naman mamatay na tayo eh. Subukan natin. Ano sagot ng isa? Sige, yan ang pag-asa natin. Sige, pumunta tayo. Parang pagpunta na ron, pagdating ng walang tao. Bakit? Anong dahilan? Dahil buong Syria, nakarinig sila ng dagundong. Ang narinig ng dagundong, mga karwahe, libo-libong karwahe dumarating sa kanilang kampo. Tapos hindi lang libo-libong karwahe ang narinig nila, libo-libong kabayo din. At ang sabi nila, naku, yung Israel,
Sila ay umupa ng mga sundalo mula doon sa Ehipsyo, mula doon sa ibang bansa, at tayo ay sasakupin. Magsitakas na tayo! Nagtakbuhan sila. Kaya pagdating ng 4, walang laman. Kahit silang kahit tago ng ginto. Silid doon sa lalagyan. Kahit balik na naman, kahit sarap dito. Pero sabi nila, teka muna. Mukhang mali yung ginagawa natin, ha? Bakit natin sinusunod? Alam mo, kung di natin pamamalita ito, gutom na gutom yung mga kababayan natin, yung ating mga kapatid doon sa loob. Parusahan tayo ng Diyos. Ito yung araw ng magandang balita. Sabihin natin, ipamalita natin. Nagkaisa naman sila, ipinamalita nila. At yung mga kwartsa naman, ipinamalita doon sa sambahay ng hari. Anong ginawa ng hari? Duda siya mahari. Tira. Alam nyo, taktika yan ng away eh. Ano totoo niyan? Nandyan sila sa palibot, inaabangan tayo. Ngayon, pag lumabas tayo, kukuha na rin tayo, tapos dadalhin tayo ito, papatay din tayo. Pero sabi ng sundalo, teka naman hari. Isubukan natin. Liliman na lang yung karawahin natin dyan, no? Naiwan. Tapos may mga sundalo tayo rito, mamamatay din yan tulad ng mga namatay na libo-libo. Kaya hayaan natin, kunin nyo na yung ilang karawahin dyan at utusan mo pumunta ron at ibalita sa atin. Pinabayaan nila kumuha ng karawahin at inutusan. Mamaya-maya, ito bumalik. Totoo nga! Walang tao! Nagsabayan ngayon yung mga tao. Nung buksan ang gate ng ganon, sabi ng guardia, teka, dandahan na! Pero lumusog, napakaraming gutom, mga zombies. Sa gutom. Ano nangyari? Yung pinakamataas na sundalo, sabi, pagbubukas ba ang Diyos ng pintuan ng langit para tayo pakainin? Hindi totoo yan. Anong ginawa? Nangyari? Natapakan siya, namatay. Pero nakita niya nangyari yung sinabi ng propeta. Pero hindi siya nakinaba. Sana huwag kayong matapakan. Huwag kayong mag-alinlangan sa salita ng Diyos. Pero mo, ngayon pinakamamahal na pagkain ngayon, the best, murang-murang na lang, piso na lang. At silang lahat ay nakakain. Mga kapatid, ang nais kong bigyan dito sa ating pag-aaral nito ay mga leksyon ng providensya ng Diyos. Anong leksyon na makuha natin dito? Sa madilim na providensya at mabiyayang providensya. Una-una, sa providensya ng Diyos, kumihigit siya sa law of nature. Kumihigit siya sa law of sowing and reaping. Kumisa. Si Eliseo at ang hari ng Israel nagpakita ng kabutihan sa kanilang kaaway. Na sana ang igaganti ay kabutihan din. Pero ano nangyari? Yung ginawang kabutihan ng Eliseo, ginantihan ng masama at nagdamay pa ang buong bayan ng Israel. Hindi mo masasabing wala ang Diyos. Hindi mo masabi, kundi mo sa iyong sarili, ako may kasalanan, makasalanan talaga ako kung bakit naghihirap kami. At hindi lang ako naghihirap, pati ang buong pamilya ko ay nagdusa dahil sa aking ginawa. Sana hindi ko na lang tinulungan yung taong yun, sinarili ko na lang sa ng pera at ipinakain ko sa aking mga anak. Hindi sana magugutom ang aking mga anak. Dapat nating tanggapin na ang Diyos higit pa sa providensya. Hindi siya nagpapasakop sa anumang providensya. Siya ang nagpapahintulot ng providensya. Kaya hindi sa lahat ng pagkakataon na kapag ikay gumawa ng mabuti, ay maasa ka ng ganting kabutihan. Pero sa paggawa mo ng mabuti, alam natin, ito ay nakapagbibigay luwalhati sa ating Panginoon. Kaya minsan, huwag kayong sasama ng loob kapag yung mga taong tinulungan mo ay nagbibitaw pa ng mga masakit na salita laban sa iyo. Hindi ka sa tao actually nagbibigay. Ilang talata ang maaari natin maibigay dyan
sa Proverbs na pinag-aral namin sa mga kabataan, na sa tuwing kayo magkakaloob, hindi ka nagbibigay sa tao, you are giving it to the Lord. Sabagat sinasabi sa Proverbs, ang sino mang nagpapahiram sa kanumang tao, sa tutunon, sa Diyos siya nagpapahiram. Kaya nga, ang ating pong pasasalamat at pagtatanaw ng utang na loob, laging sa Diyos at hindi sa tao. Maluwalhati ang Diyos kahit sa madilim na providensya ng buhay. Ikalawa, na dapat natin makita kahalagahan dito ay ang kahalagahan po ng pananalangin. Madilim man ang providensya o mabiyaya man ang providensya, hindi nangangahulugan na hindi tayo mananalangin dahil magandang buhay. Hindi nangangahulugan na wala ang Diyos, pinababayaan tayo dahil madilim ang ating karanasan. Mabigat ang ating karanasan. Sa katotohanan, ang Diyos ay nagmumulat ng espiritual nating mga mata sa madilim na providensya upang makita natin ang kanyang kapangyarihan. Tulad noong alipin ni Eliseo, nakita niya ang dami ng kaaway, pero bulag siya sa ginagawa ng Diyos. Kaya ikinanalangin ni Elisha, nakita niya mas makapangyarihan pala ang balik sa Diyos. At hindi lang yun, ang Diyos din ang nagtatakip ng paningin upang makapanaig ang kanyang mga tao sa tiyak na kapamakan. Marami tayong pangyayari na mapapahamak na tayo, pero nakikita natin na mayroong intervention para tayo maligtas at tiyak na kapamakan. Bakit? Nananalangin. Kaya nga, utos talaga palagi sa atin ng Panginoon at ng Biblia, mag-start tayo sa prayer sa morning. Then sa evening, magpasalamat tayo sa lahat ng nangyayari sa buong maghapon. Ang Diyos ang kumikilos sa ating mga buhay. Ikatlo, tungkol sa problema. Ang pangako ng Diyos sa kanyang mga tao ay sinabing hindi na kayo magkakaroon ng problema. Hindi lang pangako ng Diyos kapag naging Kristiyano ka, wala ka ng problema. Ang pangako ng Diyos sa iyong mga problema, mananaig ka. Ikaw ay mananaig magtatagumpay. Kung minsan, sa problema, nalalagtag ang totoo nating kalagayan. Ang totoong kalagayan ng ating mga puso kapag may problema at kapag mayroon tayo mabibigat na probinsya. Dito sa pangyayaring ito, napakabigat na ng providensya ang nangyayari sa Israel. Nagkainan na sila ng kanilang mga anak. Nagmahalan pati ang dumi ng kalapate, pero unisa, walang tumawag sa Diyos. Kaya minsan, sa madidilim na providensya, ito'y sukli ng ating walang pagtawag sa Diyos. Imbes, ang sabi sa Romans 1:20, bagamat kilala nila ang Diyos at kapangyarihan ng Diyos na nakikita sa mga bagay na nakikita, mas higit pa nilang pinalagaan at sinamba ang mga gawa ng tao na Diyos-Diyosan. Nawalan natin, hindi po katulad kay Job na nangyari sa Leyte, sa Bohol, na si Job, bagamat siya isang matuwid, dumating pa rin sa kanyang pagsubok, nagawa din ng kaaway. Pero ito sa Bohol, dumating ang mga trahedya. Ang unang target ay ang mga Diyos-Diyosan. Ang unang nakikita natin ay ang mga Diyos-Diyosan. Bakit ipinapakita lamang dito na kayong mga tao wala kayong pag-asa kung kayo mananatiling sumamba sa Diyos-Diyosan yan? Siyempre nagkwento nga kanina na mayroon daw sa babae. Sino ba nagkwento nga na hawak-hawak yung kanyang imahen? Hindi niligtas niya sa baha. Alay, no? Yung imahen, tala-tala, tapos pinaupo para sa upuan, sabi tinudor. Pagpunta siguro. Kita nyo, logical lang eh. Inaasahan mo yun na magliligtas sa iyo, samantalang hawak mo, ililigtas mo siya sa tubig. Minsan, sa problema, inilalagtad yung totoong natural na puso natin. Saan tayo sumasampalataya? Saan tayo
nagtitiwala. Ginagamit ng Diyos ang problema upang may malayang may pangaral ng salita ng Diyos. Di ba napakasarap mag-share ng gospel kapag ka ang kaibigan natin, kilala natin, ay nasa matinding problema? Paano natin sinishare ang gospel? Sana mabago. Kadalasan dito sinasabi natin, alam mo, ang Diyos ay, alam niya lahat yan. Ang dapat mo, manalangin ka na. Manalangin ka na. At hindi ka papabayaan ng Diyos. Yung ba dapat natin? Paano nanalangin? Sumasama ka sa Diyos din eh. Dapat pakilala mo na si Kristo. Kung anong ginawa ni Kristo sa mga makasalanan tulad ko, tulad niya. Na dahil sa kanyang kasalanan si Kristo yung namatay, at yun ang dapat siyang palatayanan upang marinig ang iyong panalangin. Pero kadalasan tayo natin, tumawag ka lang sa Diyos. O di kayo, sumamba ka, sumama ka sa amin. Well, tama yun pag kayo ng ganun sharing natin sa mga may alam na tungkol sa Diyos. O di kaya, mga tumatalikod sa Diyos. Dapat natin palas. Pero ang problema, nananatid din dito ang kawalang pakitiwala ng tao sa salita ng Diyos. Marami tayong mga kapatid na nagpupunta sa mga tinamaan ng undoy, tinamaan ng sinupitong isang malakas na si Pablo at saka ito pang Indo na ito. Talagang sila ay nagpapakahirap. Nagdadala sila ng mga pagkain. Rescue talaga at nagsishare. Pero tanong na saan yung sinera? Wala rin. Kadalasan, dito rin talaga nakikita kung sino yung mga tao ng Diyos. Sapagat ang mga tao ito ay hindi sumasampalataya sa salita ng Panginoon. Kaya sinasabi nila, teka muna, pakita mo sa akin para maniwala ko sa iyo. To see is to believe. Pero ang sabi po ng ating banal na kasulatan, believe and you shall see. At pang-apat, dito natin makikita pagdating sa madidilim na providensya, ang kalagahan ng pagkakaisa at pagdadamayan sa panahon na mabigat na kalagayan. Saan natin makikita ito? Sa apat na kitongin. Yung apat na kitongin ito na malalambot na yung mga tuhod, bumabagsak na dahil ubos na yung kanilang mga buto. Kinahain na ng ketong ang kanilang mukhang kalahati na lang. Ang kanilang ilong kumambla. Dahil na sa ketong ang kanilang mga kamay, hindi lalap, nasusunod, nagliliyap, pero sabi na, sarap pa. Wala nang pakiramdam, manhid na. Pero nung sila'y mag-usap, ang sabi nila, kung mananatili tayo ito, mamamatay tayo. Kung papasok tayo sa loob, mamamatay rin tayo. Kung pupunta tayo sa kalaban, maating patayin, pero kung tayo bubuhayin, mabubuhay tayo. Pero kung papatayin, talagang mamamatay na tayo. Sinabi nila, inamin nila. Pero nagkasundo yung apat na ito. Pero hindi na alam na sila yung ginagamit ng Panginoon. Parang buong bayang Israel ay maligtas sa tiyak. Nakapama ka ng gutom. Kung ating inalarawan yung apat na ito, kapit-kapit sila ng kamay at dahan-dahang lumalakad patungo roon sa kampo ng mga Silya. At may isang bumabag sa kamay, tayo, mahapit na, tayo, malagkit ang tuhod ko, tiis lang, mamamatay rin tayo eh. Subukan natin makarating doon. At sa kabila ng bagay na yun, hindi nila namamalayan yung kanilang pagdaing, yung kanilang pagbagsak ng tuhod, yun ang ginagamit ng Diyos na himala na tumatagong doon na ingay, na dumating doon sa tenga ng buong kaaway. Ang tingin ng pakiramdam ng mga kaaway, 1,000 karawayan lumulusog sa kanila, 1,000 kabayo lumulusog sa kanila. Bawat bagsak noong kitong ito, boom! 1,000 kabayo. Umuga yung lupa. Aray, sige tayo. Agad, tayo. Nagkakaisa, nagkakasama-sama, nagkakasundo.
pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao ng Diyos. Bakit? Kasama nila Diyos. At itong apat na ito, hindi na alam, kasama ang Diyos sa kanila. Bawat bagsak, pinalilindol ng Panginoon. Bawat argoy, pinay para mga trompeta. Parang takbo ng kabayo. Lahat yun, ginagamit ng Panginoon. Yung kainaan nito, mga kitong ito, pinalalakas ng Panginoon upang kaaway mayanig sa kanila. Takot. Kaya isang aral sa atin, kapag mayroon tayong problema sa ating pamilya, mas maganda at mas matibay tayo nagkakaintindihan, nagkakaisa at nagtutulungan. Nag-uusap ng masinsinan at nagkakaisa sa desisyon. Alam nyo, kapag tayo po, pamilya, ay nagkaisa sa ating pag-uusap, nagagawa natin ang pinakamabigat na desisyon. At pinaka-epektibong desisyon. Hindi mo sabi lang, kung papasok tayo sa bayan, patay tayo, no? Patay. Kung mananatili tayo dito, patay rin tayo. Patay. Kung papasok tayo sa kaway, baka mabuhay tayo. Baka. Pero kung hindi tayo mabuhay, patay talaga tayo. Anong desisyon? Sige, lusubin natin. Yung imposible. Gawin natin ang imposible. Magkaisa tayo. Ginawa na nila. At ang Diyos ay gumagawa sa mga taong mayroong pagkakaisa na gawin ang imposible. At nakikita natin yan dito. Sa tindi ng hirap, sa tindi ng kawalan, pero nagkakaisa, nagtutulungan. Kahit asin, mayroon kang asin dyan, ito. Wala akong bawag, hati tayo. Sa iyong putol. Di ba? Napakasarap nun. At alam natin sa pagkakaisa, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Nagagawa natin mga imposibleng bagay kung tayo nagkakaisa. Kaya nga, sa pag-uusap, kahit sa mag-asawa, pinaka-the best na solution, whatever problems ang dumating sa mag-asawa is communication. Pag-uusap talaga. Kasi kung walang pag-uusap, ispira hanggang lumalaki ang problema. Pero daw, dapat marunong kang makinig. Huwag agad sumingit sa usapan. Kung nagsasalita yung isa, huwag ka munang sumingit. Hayaan mo munang matapos siya. Pagpagkuntendilan niya, tsaka ikaw naman pumasok. Makikinig na yun. Pero mayroon dyan kasi walang kapagod-pagod hindi ka. Maghapon ka lang nakikinig, hindi pa tumitigil. Abay, magkaroon ka naman ng pakiramdam. Kung nakikita mo, ikaw na lamang ang nagsasalita. Nakita mo kausap mo na tapatok na, tumigil ka na. Hindi magandang communication yon. Tayo rin nagsasalita. Tingnan natin kung interesado yung nakikinig. Kung hindi na interesado, ano ba masasabi mo? Tagayin mo siya. Dapat mayroong pagkakasundo, pagkakaisa. Dating, magkakaroon ng magandang desisyon. At panghuli, pagdating sa ganyang mabibigat na problema, huwag nang magsisihan. Huwag magsisihan. Sapagat kung may pagsisisihan sa bawat isa, walang problemang mariresolba. Dahil pagka nagsisihan tayo, kung sino may kasalanan, kung sino may problema, ang totoo niyan, parang aso, nagkagatan sa isa't isa. At kapag tayo nagkakagatan, mauubos tayo kapwa. Hindi na sabi sa Galatians chapter 5, verse 15. But if you bite and devour one another, take care that you are not consumed by one another. Kung kayo ay nagkakagatan at naglalamunan sa isa't isa, alalahanin ninyo, magkakausap kayo. Kaya dapat talaga pagdating sa mga madidilim ng probinsya, andun yung pag-uusap, pagkakasundo, pagkakaunawaan. At mayroon tayong Diyos na magbibigay ng liwanag na ideya upang may sagawa natin ang mga mabibigat, ngunit epektibong solusyon. So nakita natin, walang aksidenteng nangyari. Bagamat maaaring namatay isa dahil sa aksidente, pero lahat yan
nasa pamamahala ng Diyos. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam niya. Lahat ng nangyari sa atin, mahina man, malakas mang mga problema, hanapin natin palagi, Lord, anong leksyon ang pinapakita mo sa akin?